Hallelujah. Praise God. $125 per week. Pero ang iba gumagastos. 3 days pa lang, $200 na ang load sa cellphone na ubos. Hindi pa kasama ang mga boyfriend, wala kang load, pinadalhan. Hindi ka mapunta. Mga asawa sa Pilipinas, galit na galit kayo rito. Mga ganyan klase sa Facebook na nangyayari. Pero sige lang. Hallelujah. Sa amin ng Biblia, tanggapin mo lagi ang banal na Espiritu. Amen. Tuturuan kayo paano kayo pumalma. No? Yes. Yung lalo na yung mga babae na laging higher Temper. C. Ayos. So kasi mo, C, F, G, C. C, D, E, F, G, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kung meron mang 8 octave, 10, 11 octave to the... Kayo mga babae, tuturuan kayo ng Holy Ghost. Na pag tumawag is, Han. Hallelujah. Kaya mga kapatid, it's all about the Holy Ghost. This is my last message, last service message today, this afternoon. It's all about the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. We need the Holy Ghost always. Once again, I request Pastor Richard to lead us word of prayer. Amen. Father, we thank you so much. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa mga salita mong nabasa. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless us, Lord. Anoint thy servant. Yes, Lord. Jesus, thank you, Lord God, sa word of God. Hallelujah. Let your Sa amin, anointing Lord flow, God. Lord Lord namin, isang puso sa Convict, buhay namin, rebuke mga us, salito. remind us. Yes, guide us, O Help us Lord to God. grow in grace and in the knowledge Let of your our protection Lord be upon us, Jesus. O Lord Amen. God, Jesus. Amen. Amen. Clap your hands to the Lord. Purihin natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang inihiling ko sa 20,000 is 40 tao lang. Huwag na kayong maingay. Huwag na kayong maingay. Kung lumapit kayo kay Pastor, Pastor, mag-commit po ako. Huwag niyo nang sabihin pa kung kani-kanina. Kahit sa mga katabi mo. Kung committed ka, mga kapatid ko, hallelujah, naaalis tayo. Kanina, medyo naalanganin tayo sa sobrang daming bisita. Yung iba nating mga kapatid, nasa likod na. Ngayon nga, may nagpaalam, 4, siguro 5, Pastor, sa mall mo na kami. Hindi na kami magkasya. Sige, okay lang, walang problema. Pero sa isip ko, mga kapatid, naniniwala ba kayo? Lalayas na kayo sa lugar na ito. Amen. Salamat sa 4 na nag-iwan. Amen. Hallelujah. Sekretuhin nyo lang ang pastor ninyo. At makikita ninyo ang biyaya ng Panginoon. Kayo po'y makakaupo na at salamat sa pagtayo ng mas mahaba. Huwag kayong magreklamo kasi mas mahaba ang tayo po rito. Hallelujah. Praise God. Nag-overheat na Purihin yung ang cellphone Diyos, ko. mga kapatid. Hallelujah. Nung nasabi na muna ng wala ko, nasabi ito. Ang simbahan namin ay napakaliit lang. Mas mahaba dito. Pero halos ganito lang kalapad. Tuwing magsiservice kami, talagang papawisan kami sa init. At sabi ko naman sa Panginoon, Lord, salamat, ito yung simbahan na biblical. Ramdam mo talaga yung init sa pananampalataya. Kasi mainit, masikip. Patay ka. Pero sabi ko, naniniwala ba kayo na isang araw uupo tayo sa malamig na lugar? Amen. Ang kagandahan po mga kapatid sa kongregasyon ko sa binungunan, member kong narinig. Sabi nila, hindi natin kaya yan, Pastor. Pastor, kaya natin yan. Amen. Wala po kami mga kapatid na ganito karami na sumasahod ng ganyang kalaki. Wala. Hallelujah. Pero sa biyaya ng Panginoon, pag-ikot ng panahon, mga kapatid ko, nangarap kami maging air condition ng aming simbahan. Hindi po sa pagmamayabang. Hanggang ngayon po, mga kapatid, meron pa kaming 2 aircon na hindi pa nakabit. Wow. Kasi pag hindi ka hahakbang, mga kapatid, hindi mo talaga subukan ang Diyos. Walang mangyayari. Amen. Sabi ko, mga kapatid, sige, isarado natin to. Binakbat namin, sinagad, nilapara namin, mga kapatid ko. Praise God. Alam nyo, pandemic pa nangyayari yan. Anong income ng pandemic? Wala. Pero sa biyaya ng Diyos, sarado na, mga kapatid.
yung kapatiran natin faithful sa Panginoon. Pagpasok niya. Kasi may 2 Sunday na hindi kami nagsamba kasi nga pandemic, bawal. Pagpasok niya, tumatalong-talong siya. Praise God, pinturado na. Maganda na ang lugar. Naka-tiles na, mga kapatid, ang pulpito. Talong-talong siya, praise God. Sabi ko, Amen! Pero habang nagpipreach ako, mga kapatid, para kami nasa pugon. Kasi nga, walang aircon, sobrang init talaga. Hallelujah, pero kusunada kami. Aircon ang design nito eh. Yes, amen. Sige, preach, puri. Pagkatapos mo ng preach, sabi ng isang kapatiran, Pastor, isang aircon sa akin. Wow, amen. 2 horsepower, ang mahal ng Panasonic, 33,000 yan. 32,000, so. Tapos sabi ng isang pastor, isang aircon sa akin. Pastor, isang aircon. Mga kapatid ko, pagkatapos ko nag-preach, next Sunday, Aircon na. day, bugnaw na ang simbahan. Brother Chris, sobrang lamig na. Kasi kung hindi kami hahakbang, walang mangyayari. Ngayon, mga kapatid, meron pang isang kapatiran, Pastor, magsara yung tindahan namin, kunin mo na yung aircon. Na 4 na. O, 4 na ngayon na aircon, simbahan namin. Tapos may kaibigan ko, Pastor, meron akong aircon doon, ibigay ko na rin sa'yo. Puro aircon na. Hanggat hindi mo subukan ng Panginoon, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung ano yung pangarap mo, sobra pa. Binigay sa Amen. Hallelujah. Praise God. Say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ako po'y naniniwala, mga kapatid ko, Pastor Richard, tingnan mo yung mga taong lalapit sa'yo at mag-commit. Amen. Hallelujah. Kasi hindi po yan makakalimutan ng Diyos, mga kapatid. Nagpupunta ako sa banal na aklat. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 9:6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Yes. Ha? And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Yes. 2 Corinthians. Siya na nagtanim ng kaunti, aani ng marami. Konti. Kaunti din pala. Konti. Kaya naman ang ugali natin eh. Alano na pag-upirin pa. Kunti. Pag uwi na sa bahay, Lord, pagpalain mo naman ako. Alam niya, ha? Biblical yan. Amen. 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 Kung talaga naniniwala ka na may Diyos, sundin mo ang kanyang salita. Amen. Tama. Andito po yung kapatid natin. Ano pangalan mo, sis? Dwayne po. Gwen? Dwayne. Dwayne. Yes po. Simbahan nila, sobrang init din yan eh. Amen. Sobrang init. Pero, may mga tao na nandyan na walang ibang ininanais na mapaganda ang bahay ng Panginoon. Amen. 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 Kaya nandun kami sa Israel, doon ko pagbalik ko, sabi ko, dapat pala unahin natin ang bahay ng Panginoon at hindi pababayaan ng Diyos ang ating pamamahay. Amen. Ngayon, nag-meeting kami noong nakarang buwan sa kanilang simbahan. Fully air-conditioned, split type. Praise the Lord. Yes. Sobrang lamig sa biyaya ng Panginoon. Amen. Antipolo City, napakamahal po ang lupa dyan. Pero humakbang sila, mga kapatid. Na-challenge nila ang Diyos. Ngayon, may ginamit doon. Meron silang kulang-kulang 500 square meter. Antipolo City, binayaran nila. Tapos na ang plano. Amen. Nanatili ba tayo? Ang anak tayo ng Panginoon. Gukumit tayo, mga kapatid. Amen. Tingnan mo sinasabi ng Biblia. Bigay mo nga sa Tagalog, iha, para magkaintindihan tayo ngayon. Ng lubusan. Ito po sinasabi ko, ang naghahasik. Dadahanin ko lang to. Ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. Tapos na yan, oh. Bahagya. Tapos na naghasik na. Ang inihintay mo ay ani na. Yes. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani naman. Nang sagana. Saan ka niyan? Susagono. Parang alanganin ako, Pastor. Sagana. Hallelujah. Yan po ang nasa Biblia. Praise God. Hindi ko nga akalain, mga kapatid ko. Akalain ba tayo? Praise the Lord.
Parehas lang tayo. Yung lolo ko, Chinese sa Osamis. Pero pagdating ng panahon, wala kaming napala. Kaya lumaki ako mga kapatid na nahirap kami. Kasi kung mayaman kami, hindi siguro magiging ganyan mukha ko ngayon. Pati yung gotis ko. But I am proud. Ang tatay ko unang nabutismuhan, mga kapatid, sa aming lugar. Sunod ang nanay ko. Hallelujah. Tapos mga kapatid, nakikita ko, Lord, ano bang klaseng pananampalataya ang pinasok namin? Hanggang palaki kami ng palaki, mga kapatid ko. Sa biyaya po ng ating Panginoon, magiging matuwid ang landas mo. Although may mga kalukuhan tayo. Pero mayroon kasing Panginoon, pag pag-aari ka talaga ng Panginoon, iingatan ka talaga niya. Amen. Yung pastor ni Sister Dwayne, Diyos ko, anong buhay niya. Yes. Isang syudad lang kami niyan eh. Amen. Hallelujah. Pero nanulit ko sa Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Lagi kong prayer sa Panginoon, tulungan mo kami. Praise God. Hindi po basta-basta ang lugar nila. Pagpupunta ka mga kapatid. Meron po sila. Meron tayong kapatiran na talagang mayaman, na faithful sa Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya kung gusto mong sabihin mo sa Panginoon, Lord, pwede bang ako naman, subukan mo. Amen. Yes, Lord. Maraming natutuwa sa amin, Panginoon. Amen. Lalo na yung gawain. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung asawa ko, meron silang kunting palayan. Taga-syudad, taga-Davao ako taga-Bayugan ko. First time kong naranasan magsapil, dahil hilain mo yung kahoy, yung napakahabang parang suklay, para patagin mo yung para taniman. Ano mo nung asawa? Ano tawag na? Sapil, pangkahig. Oh, suklay. Ako yung kalabaw. Ay, naman tayo eh. Kalabaw. Sige, okay. Tayo na yun. Minsan magsisisi ako, bakit ko na-compose yung kanta na yan? Pinapatag ko yan. Sabi ko sa isip ko, Lord, kasi musisi ako. Yung binata ko, sarap pa kaya ang trabaho ko. Awit ka lang, may pera ka lang, pero nung nag-asawa ako, boy, tagahila na ako doon sa... Pero doon pa lang sa bundok, first assignment ko sa Cebu, sabi ko, Lord, hindi ako para dito. Darating ang panahon, Panginoon, ibigay mo ako sa magandang lugar. Kasi sino bang mag-akala ngayon magpe-preach ka sa Hong Kong? Kung hindi mo Amen. napilitan yung pastor niyo. Hallelujah. Bakit tayo umani ng ganito? Dahil mayroong unang nagtanim sa amin. Yes, amen, Father. Hallelujah. Praise God. Tingnan nyo ha. May mga tao na gustong umani ng marami pero ayaw magtanim. Mhm. Yes. Alam ba ninyo mga kapatid, ang pagtatanim ay di biro? Yes, kanta. Maghapon na kayo ko. Hindi naman makatayo. Ayan. Hindi naman makayuko. Sa umaga, pagkagising, lahat ay isipin. Naks. Ang galing. Hallelujah. Pero mga kapatid, meron kaming awit sa Bisaya. Maya-maya, anong nalipay ka? Nalipay ko kay ting anina. Kinsa pa ba'y dili malipay, makakaon na kitag humay. Yung maya na ibon, yan yung kakubitin siya sa palayan eh. Pag tagmunga na, nandiyan tuwang-tuwa yung mga maya. Pero, nung preparation pa lang sa palayan, wala ka talagang makitang maya. Tumatakbo yung utak nyo. Hallelujah. Pero yan na yun eh, rules na yan eh. Na ang sabi ng Biblia, kung gusto mong umani ng marami, magtanim ka ng marami. Amen. Hallelujah. Now, mga kapatid ko, Proverbs 24, verse 30 to 34. Sabi niya, ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad. Dumaan daw siya sa tabi, sa bukid ng tamad. At sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa.
Tamad na, kulang pas paminsar. Kulang. Tamad na. Itong nangyari, mga kapatid, 31. Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga magduduwahagi. Ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Hallelujah. 32. Praise God. Tama ba? Mali po. Okay. 31. 31. 31. 31. 31. At narito, tinubo ang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. 24, 30, 31. 32, ako nga'y tumingin, at aking binulay na mabuti, aking nakita at tumanggap ako ng turo. Naturuan siya, mga kapatid ko, nang dumaan siya doon sa pataliman ng isang tamad. Walang magandang bunga doon. 24. Hindi maganda, mga kapatid. 24, 34. Naturuan siya, uy. Proverbs 24 eh. Ang tamad, mga kapatid, ayaw yan magtrabaho at malakas yan kumain. Ayaw gumising ng maaga, praise God, gustong matulog, pero gustong tumanggap ng malaking pera. Yan ang tamad. Yes. Doon daw sa kanyang bukirin, walang magandang bunga. Eh, yung iba, pag nasa simbahan, patamad-tamad, wala talagang magandang bunga yan. Ultimo palakpak. Pumalakpak na ang iba, kasi amen. Ang iba sumigaw na, yes. Ganun lang yan siya. Wala talagang magandang bunga. At ang lagi niyang katabi, mahawa sa kanya. Ano, mampas na yung litid ng ugat ng preacher or MC dito? Correct, Sister Finger. Yes, this is the day! Hallelujah! Yan ang sinasabi, mga kapatid ng Biblia. At narito, tinubo ang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag. At ang bakod na bato ay nabagsak. Walang magandang pangyayari sa taong tamad. 32. Hallelujah. Ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti. Aking nakita at tumanggap ako ng turo. Ito pala ang taong tamad. 34. Praise God. Hallelujah. Gayon din, gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao. Naghirap. Totoo naman yan, mga kapatid ko. Wala akong sagana dyan sa mga taong tamad. Ako, mga kapatid, binata pa ako, sobrang tamad ko talaga. Kasi ang drugs, nagpapatamad yan. Gising sa umaga, gising sa gabi, tulog sa umaga. Hindi magandang produktibo, mga kapatid ko. Bilib nga ako sa iyo eh. Alas 3 ka, sinunod-sundo ka sa amin. Alas 4 ka nakauwi. Maya-maya, dumaan ka sa hotel na tinutuluyan namin. Siguro mga alas 6. Pastor, daan mo na ako. Ha? Hindi ka na natulog. Hindi ko alam kung under ka sa asawa mo o masipag ka lang. Ano pagkapalag mo kung magkaroon ka ng asawang masipag? Amen. Amen? Amen. Pero kung magkaroon ka ng asawa, mga kapatid, tulad ni Bruce Lee, patay ka dyan. Amen! Amen! Hallelujah! Say praise the Lord. Praise the Lord. Proverbs chapter 6. Verse 6 to 11. Proverbs 6. Proverbs 6. Sabi ng Biblia, mga kapatid, pumaroon ka sa langgam. Ikaw na Tamad. mastan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Nakikita mo, mga kapatid ko, ang kubrang patay sa laki niyan, sa liit ng langgam.
Hindi kaya ng langgam mga kapatid ko, yung kubrang patay na malaki na. Ang gagawin niyan, magtatawag yan. Lika, mayroong pagkain doon, hindi ko kaya, tulungan mo ako. Oh, maya-maya lang mga kapatid ko, makikita mo yung kubra, gumagalaw na. Binuhat na nila yan. Tulong na. Kaya kayo kung may problema kayo mga kapatid ko, huwag kayong magatumili mga kapatid ko na magsabi. Hindi ko kaya to, tulungan niyo ako sa prayer. Huwag lang muna sa pera, hindi na. Lesson yan. Umaroon ka sa langgam. Ikaw na taong tamad, pag-aralan mo. 7. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno. 8. Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ng kanyang pagkain sa pag-aani. Wala siyang pinuno. How much more tayo? Meron tayong pinuno. Amen, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Huwag kayong magbigay kung nakitaan ninyo yung pastor naman. Wala pong pastor naman. Kung meron man mga kapatid ko, ipakulang natin yan. Seryoso. Nag-lead ka ng tao. Sipag tayo, tapos ikaw naman. Hindi pwede yan. Hallelujah. Kaya tayo umabot ng 12 years eh. Amen. Katamad-tamad pa yung pastor nyo. Wala na kayo rito ngayon. Amen? Amen. Kaya ako hindi dinedivorce ng asawa ko eh. Kasi una-una walang divorce sa Pilipinas. Kaya hindi mo divorce. Kasi masipag ako. Ang tingin ay makuha ka sa tingin. Hindi sa akin lang mga butik. Kailangan ko talaga magtrabaho. Sabi ng kaklase ko sa Bible School, Manoy, grabe naman, madaling araw ka naman, grabe ang sipag mo naman. Sabi ko, pag marami kang bayarin, lalabas talaga ang pinakamasipag mong abilidad sa buhay mo. Maya-maya, mga kapatid, makikita nila, uy, meron ka na naman bagong sasakyan. Grabe, hindi ka nagsasawas ng pangutang. Sabi ko naman, katwiran ko mga kapatid, kailan ako kukuha? Yung hindi ko na kaya magbayad at magtrabaho. Yung nakahiga na lang ako, hindi ko na utang tayo ng sasakyan. Ngayon, kaya pa. Amen. Nagkataon mga kapatid na parisan din ako ng palautang nila. Pero mag-uusap kami, ano kaya? Ikaw, sige, talaga. Tuwan-tuwa ako, balaki na balaki ang anak ko, nakakatulong na sa pagdadrive. Wala na talaga eh. Praise God. Tingnan nyo ha? Ang langgam, walang pangulo. Yes. Pero laging nagtatrabaho. Praise God. Walang nag-uutos na ganito ang gagawin mo. Pero ang kanilang utak, kailangan akong magtrabaho. Pagdating ng tag-ulan, meron kaming makain. Amen. I don't care pa paano man mga kapatid ko, hallelujah, ginagastos ang nire-remit ninyo. Bago ninyo i-remit, Lord, pagpalain mo ang perang ito para sa aking pamilya. Dahil sinasabi yan ng Biblia, mga kapatid ko, ang Holy Ghost ang magtuturo sa inyo na lahat ng inyong mga kita ay hindi po masasayang. Amen. Glory to God. Amen. Next verse, kapatid, hallelujah. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Spiritually speaking, kailangan din natin magsipag eh. Yes. Amen. Amen? Amen. Pag-inuho. Lunes pala. Ang sarap pa sana matulog pa yun. Nandyan na si Amo. Sisi, how are you? Oh, I'm good. Yes. Kahit masama pakiramdam, good. Yes. Amen. Pwede ba linisan mo ito, Sisi? Sure. Amen. Pwede ba ikaw mag-leash sa sclerosis? Paus ako.
Ang dami mong dahilan. Amen. Pwede mo maaga ka sa simbahan, Pastor, may rayuma ako. Ayun na. Hanggang kailan ka matutulog, tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Spiritually speaking, masipag ka sa gawain noon. Palalahanan kita na ito yung panahon na dapat kang patuloy ang iyong pagsisipag sa gawain. Tapos sasabihin mo, I am bountifully blessed. Ilong diha, katamadi mo. Hallelujah. Ang ganda-ganda ng damit mo. Pero puntahan mo yung boarding house sa Diyos ko, ang dami mong labahin doon. Yung kumot mo na nakaraang linggo pa na doon pa. Ay, ang unan mo binuhat ng mga uod sa mga labahan. Buti na lang wala yan dito sa JCI. Wala yan dito. Verse 11. Hallelujah. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Same word, maghihirap ka talaga. Iba pa naman yung tamad, lagi nangangarap na yumaman. Sabi niya, oy, tagatagong todong. Ang Presidente Duterte, ang tago ang pinagamaraming addict na sumurinder sa isang araw. Amen. Sabi ni Digong, kung gusto niyo pa mag-boy, lumayas ganito sa Davao. Di-dreaming ka na, puro ka tripping. Naubos ang araw, walang nangyayari. Ang ending nga hingi ang pagkain. Ano mo? Maghirap ka. Ito, hallelujah, Colossians 3:23 to 24. Ano mang iyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, kung mag-commit ka, sikreto mo. Kasi sabi ng Biblia, kung ano man ang iyong ginagawa, Yes, Lord. Amen. hindi po yan sa mga tao. Amen. Hallelujah. Pastor, uuwi na pala kayo. Oo. Ito yung 15,000 Hong Kong dollars mo sa pakimani mo, Pastor. Oh. Ang dami talagang makakita. Praise God. Ihatid ko kayo, Pastor. Ito yung bagong Apple na cellphone mo, Pastor. Oh. Talagang pinakita pa. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Yes, Nagaya sa ng Panginoon. sa Panginoon Tama. at hindi sa mga tao. Yes, tama. Amen. Play the keyboard dahil sa Panginoon. Amen. Minsan kung kakumpas ang palo sa drum, hindi yan para sa kanila, para sa Amen. Amen. Hallelujah. Minsan sintonado, pumipiyo ka, never mind. Amen. Salamat. Tumbok naman ang mga tagil. Hallelujah. Ang kinakabahan una pag umawit yung mga anak ay ang mga magulang. Going back to the corner. Umugtog yung anak ko sa eskwelahan. Meron siyang kaklase doon. First time siguro niya nakita tumugtog yung anak ko at umawit. Sabi ko sa isip ko, hindi mo lang alam. Pero kasi para sa mga tao, pero pag tumugtog siya para sa Panginoon, I don't care kung sintonado ka para ito sa Panginoon. Amen. Yes, tama. Nagbibigay ka para sa Panginoon. Amen. Tumulong ka para sa Panginoon. Dahil kung gagawin mo lagi para sa Panginoon, walang ibang suklian ang Panginoon, ikaw din. Amen. Amen. Napaka-unfair ng Diyos. Magbibigay ako lagi sa Panginoon, tapos ikaw ang kukuha sa aking blessing. Hindi po pwede yan. Amen. Tama. Hallelujah. 24. Anong sabi ng Biblia? Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Pag sinasabing mana, ibig sabihin anak ka.
Yes. Saan ba kayo nakakita mga kapatid ko? Na sinusultan, pagmamanahan tayo. Oh. Ryan, iiwan ko ito sa iyong Ferrari. Hindi kaya sasabihin ng tunay na anak, Dad, ano nangyari sa iyo? Hindi naman natin kilala yan. Taga-Bohol yan, Dad. Oh, Brother Chris, ito yung aeroplano mo. Sabihin ng mga anak ni Ilusutan, Dad, hindi mo na itong anak, hindi ang anak natin, Dad. Kaya mga kapatid ko, minsan papalag tayo, Lord, kami ang tunay mong anak. John 1:12. Yes. Nakatanggap tayo sa pangalan. Amen. Binigyan tayong karapatan maging Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, kaya meron tayong mana. Amen. Kaya sabi ng Biblia, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So your thing is bountifully blessed. Claim it. Amen. Amen. Before you go once again, claim it. Amen. Anak ko ako, Panginoon. Yes. Answer mo kung hindi ko maranasan ang mga biyayang pangako mo sa Amen. Oh, hallelujah. John chapter 6 verse 24. Hallelujah. To 35. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, bibilisan ko ito. Na makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsilating sa Kapernaum at hinahanap si Jesus. Ano kaya nangyari? 25. At nang siya ay kanilang masupungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi! Guro. Kailan ka dumating dito? Feeling close. Ano ba? Ano sa nante? Kailan ka dumating? May mga ganyang greetings eh. Hallelujah. Kala nyo makaligtas kayo sa akin ha? Siguro inspirada na yung iba dyan. Ang iba daw, walang swerte sa pag-ibig kasi kinakaltas na lang yung kusa. Pag-ibig daw na. Dito na yung pagsasabihan ko. Hindi lang na isang ahensya ng gobyerno eh. Pumunta kayo sa SSS. Alam nyo na yan. Sige. Ha? Safe Safe. and sound. Baby. Panginoon, kailan ka dumating dito? Anong sagot ng Panginoon? Sis. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Kung walang hiya. Patigulan. Hinahanap ninyo ako, hindi sa kapangyarihan na nakita ninyo, kundi kasama kayo sa pinakain ko, nabusog kayo. Sabi ng Panginoon niya, may mga tao, mga kapatid, naghahanap sa Panginoon. Saan tayo? Birthday ni, ano ngayon? Birthday. Anong meron? Para malibre yung hapunan natin. Sa totoo lang mga kapatid, sa Pilipinas, pag wala kang bigas, i-memorize mo lang mga kapatid ko ang anniversary. Libre ka. Paano kaya pagkasabi ng Panginoon yan? Galit kaya siya? O malumanay kaya ang kanyang pagkasabi? Katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi mo maririnig natin yan sa Semana Santa, magsalita ang Panginoong Jesus. Ganyan talaga pagkasabi. Pero parang sinumbatan niya dyan ang mga tao. Katotohanan. Hinahanap ninyo ako dahil sa pakals. Aray ko. Ay, mga taga Cebu dyan. O pupunta ka sa Cebu, ang kain doon pakals. Hinahanap niyo lang ako dahil nakakain kayo at nabusog kayo.
Hindi nawa mangyari yan sa atin. Amen. Lord. Mabusog man tayo o gutom, minuto o segundo, hanapin natin ang presensya Amen, ng Lord. ating pong Panginoon. Verse 27, hallelujah. At ang sabi, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwing bagay ang Diyos. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, gumagawa sana kayo. Hanapin ninyo ang pagkain hindi napapanis. At hindi ka nagkakamali sa pinunta mo ngayon. Hindi na 12 years anniversary. Because we love the food, mga kapatid ko, na hindi po napapanis. Amen. And this is it, hallelujah, na ang makinabang nito ay ang ating mga kaluluwa. Amen. Ulit ko itong sinasabi. The reason why we need the Word of God, kailangan niya ng ating kaluluwa. Amen. At sa mga hindi nakakaalam saan ang kaluluwa, itong naririnig ninyong boses. Itong nakakaramdam ng sakit yan ng ating kaluluwa. Kapag mamatay na ang tao, sipain mo man yan, na hindi na yung aaray. Wala na dyan ang kanyang kaluluwa. At ang pagkain ng kaluluwa, yan yung salita ng Diyos na hindi napapanis. Na kung gutom ka umaga, tanghali, hapon, hindi ka pwedeng hindi makakain. Ganun sana ang gagawin mo sa iyong kaluluwa. Na pakakainin mo sa salita ng Diyos. Pagod ka sa trabaho, pilitin mong humakbang papunta sa simbahan because your soul, hallelujah, kailangan niya ang pagkain hindi napapanis. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In verse 28. Sumagot pa itong mga taong ito. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Inosente, halatang pumunta lang dahil sa kain. Ang tanong na sila, paano Panginoon? Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kaniyang sinugo. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, ito ang gawa ng Diyos, sundin ninyo ako. Amen. Ako yung sinugo, sumunod kayo sa akin. Amen. 30, hallelujah. Sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang kami aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nabubulag-bulagan sila. Pinakain ang 5,000 sa 2 tinapay at 2 isda at 5 tinapay. Hindi pa nila nakita yun. Kulang na lang sabihin sa Panginoon, di ba nabusog ka? Di ba hayahay ka? Hindi mo pa nakita yung iba at Lord, hindi ko pa nagmilagro sa akin, Panginoon. Gusto talagang tao, harap-harap ang milagro. Manalamin ka. Pagharap mo sa lamin, yung mukha mo, milagro na yan. Na hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Isorbi mo ang ospital, puno yan ngayon. Pero saan ka? Dito. Nasa magandang lugar. Amen. Nagbabasa sa salita ng Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are bountifully blessed. Yes, amen. Ha? Sunod sis. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang. Gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila ay kanyang ipinakain. Ang galing. Sinabi pa nila, Panginoon, ang aming mga magulang, nakakain pa ng tinapay mula sa langit. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, tapos hindi nyo nakikita ang tanda. Oo, wala ka pa Panginoon eh. Gusto namin ikaw ang magpapakita. Dito. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Amen. Ang akala nila si Moises. Kasi ang mga tao, mga kapatid, hindi nila naisip.
Pag wala na silang tubig, si Moises dadaing sa Diyos. Wala silang tinapay, ito sinabi ko na sa ito yun, nagreklamo sila. Kasi isipin mo, ang ulam nila, pugo sa umaga, pugo sa tanghali, pugo sa gabi. Reklamo sila, pero galing sa langit yun. Libre yun. Sunod. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, alam mo ba, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay, kundi ang aking Ama na nasa langit nagbigay ng tinapay. Ngayon sabi ng Panginoon, ang tinapay na meron ngayon ay ang bumababang galing sa langit. 34, hallelujah. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Hindi nila alam, kaharap na nila ang tinapay. Wala silang pakialam, nanghingi pa sila. Sinabi na ng Panginoon, ang totoong tinapay ay galing sa langit, bumaba na. Amen. Mabuti pa tayo, naintindihan natin, mga kapatid, kung sino yung tinapay niya. Amen. Sunod. Next. Sa kanilang sinabi ni Jesus, ako Ang tinapay ng kalusugan. ang tinapay ng kabuhayan. Amen. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Nagsasabi ang Panginoon about the spiritual food, hallelujah, spiritual drink, spiritual water, mga kapatid ko. Amen. Oh, Jesus. I am about to close, mga kapatid, this message. I feel the Spirit of the Lord. Matthew 4:4, datapotse, sumagot at sinabi, hallelujah, nasusulat na, hindi lamang sa tinapay, hallelujah, mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Are you ready to receive that kind of bread, mga kapatid ko? Yes, Lord. Jesus, Are you ready to hallelujah. drink once Yes, again? Lord. Hallelujah. Jesus, Lord. The water, because the fountain of life, hallelujah, He is here, mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's why we need the Word. Yes, According Lord. to John 1:1. Yes, Jesus. Hallelujah. John 16:7. Kayo may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Amen. Sinabi niya, mga kapatid ko, hallelujah, na ang mga aliw si Jesus Christ, kailangan niyang umuwi. At suguin niya ulit ang kanyang banal na espiritu. Dahil espiritu na siya ngayon. Kaya pala, mga kapatid ko, every time we worship, pag uwi natin, nararamdaman natin ang kaligayahan. Yes, mga kapatid. amen. Siya lamang ang mga aliw. At kung Amen. gusto mong maaliw sa hapong ito, gusto mong masunod o matupad, hallelujah, masatisfied ang iyong kauhawan, you must be ready to worship Him. Hallelujah. Amen. At stand, mga kapatid ko. At sinasabi ng Biblia, mga kapatid, natapot ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo. Hallelujah. Church, this is from the bottom of my heart. Huwag kang masyadong maaliw sa cellphone mo. Si John Bundy, kung hindi ko magkakamali, Mr. Bundy, Saan ka? isa sa taong unang naparusahan sa silya elektrika sa Amerika. Lumaki siya, mga kapatid ko, sa simbahan. Pero sabi niya, nasira ang aking buhay dahil sa pornography. Hindi pa usong cellphone noon, pero grabe ang pornography sa kanyang panahonan. Nang-rape na siya ng babae, pumapatay siya, mga kapatid ko. Hanggang iyak na lamang ang kanyang pamilya. Why? Mas naaaliw siya sa mga